Kaya, ang Amerikanong presidente na si Donald Trump at ang buong kanyang koponan ay umalis na mula sa China. At para maintindihan ang antas ng tiwala sa pagitan ng Estados Unidos at China, mahalagang banggitin na inatasan ng Secret Service ng Estados Unidos ang buong koponan ni Donald Trump na itapon ng lahat ng regalo mula sa panig ng China. Gayunpaman, 2 araw ng negosasyon, 17 CEO ng pinakamalalaking Amerikanong kumpanya ang kasama sa delegasyon ni Donald Trump. At gayunpaman, may ilang kasunduang pangkalakalan na naabot at nagkaroon ng magkasanib na pahayag sina Donald Trump at Xi Jinping tungkol sa digmaan laban sa Iran, sa Ukraine at sa Taiwan. May mga kakaibang balita gaya ng mga kasunduang pangkalakalan. May ilang kumpanyang nakinabang dito habang ang iba kahit tapos na ang kasunduan. Biglang nawala ang kanilang posisyon sa stock market. Ikukwento ko ito sa episode na ito. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang naging resulta ng pagbisita ni Donald Trump sa China sa bawat punto ng agenda. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at pakisulat na rin ang kahit anong komento ninyo sa ilalim ng video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng YouTube content. Salamat sa inyo para mas maraming makakapanood ng mga episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Sige, simulan natin sa eksena yon na mas marami pang sinasabi kaysa sa opisyal na pahayag. Ibig sabihin, noong Biyernes, naglakad-lakad sina Donald Trump at Xi Jinping sa mga hardin ng government complex na Chunanhai. Ito ang lihim na tirahan ng pamunuan ng Komunistang Partido ng China. Halos hindi pinapapasok ang mga dayuhan doon. Ibig sabihin, naglalakad si Trump kasama si Xi Jinping sa hardin. Tinitingnan ng mga bulaklak at biglang sinabi niya, sisipiin ko ng eksakto pinakamagagandang rosas na nakita ng kahit sino. Mumiti si Xi Jinping at nangakong ipadadala kay Trump ang mga buto ng rosas. Hindi ito talinghaga, literal na ito ang naging katapusan ng 2 araw na makasaysayang summit ng 2 superpower. Mga buto ng rosas ito. At isa pa, may tanong pa si Donald Trump kay Xi Jinping. May dinala na ba siyang ibang presidente sa hardin o siya ang una? Ngumiti si Xi Jinping at sumagot, hindi, Donald Trump, ikaw ang una. Ang pangunahing konklusyon ng paglalakbay. Ang mainit na pagpapakita nitong 2 araw ay nagtago ng hindi matinag na realidad. Halos bawat puwersa na humuhubog sa ugnayan ng Amerika at China ay humihila sa kanila sa magkaibang direksyon. Naglakbay si Trump na walang malapit na ugnayan sa China. Pagkatapos ng 1 dekada ng paghihiwalay sa negosyo at teknolohiya na siya mismo ang nagpasimula noong una niyang termino bilang Pangulo. Ngayon, konkretong resulta o kawalan nito, ibig sabihin kalakalan. Ipinahayag ni Donald Trump sa mga mamamahayag ang sumusunod matapos ang kanyang pagbisita. Nakipagkasundo kami ng magagandang kasunduan sa kalakalan. Halimbawa, ang CNN sa kanilang ulat tungkol sa summit ay ganito ang isinulat. Umalis si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos mula Beijing nang walang malinaw na senyales na naresolba ng US sa China ang mga pangunahing issue sa kanilang relasyon. Ano nga ba talaga ang nangyari dito? Pumayag ang China na bumili ng 200 Boeing na eroplano. Oo, 200 Boeing na eroplano. Parang panalo na, di ba? Isipin mo, 200 eroplano, napakalaking kasunduan ito. Pero may mahalagang detalye dito. Dahil ang inaasahan ng merkado ay hindi 200 kundi 500 eroplano. Itong mga numerong ito ang tinalakay sa paghahanda ng summit ni Donald Trump at Xi Jinping. Nakuha ng mga Amerikano ang kontrata para sa 200 eroplano, hindi 500. Dito, imbes na tumaas, bumaba pa ng 4% ang stocks ng Boeing matapos ang pahayag na ito. Ganito ang naging epekto ng pinamalaking deal. Ang ikalawang konkretong resulta ay tungkol sa video card. Pumayag ang Estados Unidos na mag-supply ng malalakas na Nvidia video card sa China. Для искусственного Ito ang naging tugon sa matagal ng limitasyon sa pag-export ng semiconductor sa China. Si Jensen Huang, na CEO ng kumpanyang Nvidia, ay hindi aksidenteng napabilang sa delegasyon kasama si Trump. Ito ay kanyang personal na tagumpay, konkreto at nasusukat. Sinabi ng US Trade Representative na si James N. Greer na inaasahan ng US ang pantaas ng mga pagbili ng China, ngunit walang binanggit na numero o petsa. Sa huli, malaki ang pagkakaiba ng dalawang posisyon. Si Trump ay binigyang diin ang mabilis na resulta at tiyak na kasunduan.
Si Xi Jinping naman ay nagsalita tungkol sa pagpapatatag na relasyon sa mahabang panahon. Ito ay isang klasikong pagkakaiba sa pagitan ng dalawang tao na nag-uusap tungkol sa magkaibang bagay pero tinatawag nila ito ng iisang salita, negosasyon. Pero magkaiba talaga ang mga layunin ng bawat isa. Si Trump ay nais agad ipahayag ang tagumpay bago ang eleksyon sa Kongreso ngayong Nobyembre habang si Xi Jinping ay gustong patatagin ang posisyon ng China bilang pangunahing plataporma sa negosasyon. Inimbitahan na ni Xi Jinping si Vladimir Putin na pumunta sa kanya pagkalipas ng 5 araw. Matapos ang 5 araw, pupunta si Putin kay Xi Jinping para tumanggap ng tagubilin. Siya nga pala, sinabi ni Xi Jinping na ang Estados Unidos ay nasa pagbagsak. Agad pinabulaanan ni Donald Trump ito, sinabi niyang hindi raw sinabi ni Xi Jinping na bumabagsak ang Estados Unidos sa harap ng presidente ng Amerika, kundi kay Joe Biden lang daw ito patungkol. Sabi raw ni Xi Jinping na ang Amerika ay bumagsak noong panahon ni Joe Biden pero noong panahon ni Trump umunlad dito. Ipapaliwanag ko kung anong ibig sabihin. Sa simula ng pagkikita, sinabi ni Xi Jinping kay Trump na delikado ang sitwasyon natin ngayon. Kapag ang isang bansa ay nalalanta, bumabagsak, humihina at ng isa namang bansa ay nagsisimula pa lang umunlad at sumisigla. Dahil parehong superpower, laging may panganib ng banggaan at hindi maiiwasan ang military conflict. Ang isa ay gustong umunlad, ang isa ay di matanggap na siya'y bumabagsak. Diretsahang sinabi niya ito kay Trump at pagkatapos ay sinabi ni Trump, hindi, mali ang intindi nyo. Si Joe Biden ang tinutukoy niya, hindi ako. Huwag kayong mag-isip ng iba. Tuloy tayo. Iran. Napagkasunduan na dapat manatiling bukas ang kipot ng Hormuz at ito lang ang pampublikong magkasanib na pahayag tungkol sa Iran. Walang partikular na obligasyon ang China na magpataw ng presyon sa Tehran. Binigyang din ng Washington ang pagkakapareho ng pananaw tungkol sa pangangailangan ng stabilisasyon. Pero inamin nila na walang mga partikular na hakbang na napagkasunduan. Sinabi ni Trump sa mga mamamahayag ang sumusunod na CP. Oo, napag-usapan namin ito. Ito ang sigalot na gusto naming makitang maresolba. At yun lang. Ibig sabihin, gusto naming makita. Parang hindi ito kapareho ng napagkasunduang gawin. Ukraina. Hiwalay na detalye rin ito ng mga negosasyon. Nakakagulat man, kinumpirma ni Trump na talagang napag-usapan sa Beijing Summit ang tungkol sa digmaan ng mga mababangis at hindi malilinis na Ruso laban sa Ukraina. Narito ang sipi. Oo, napag-usapan namin ito. Ito ang sigalot na gusto naming maresolba. Gaya ng nakikita ninyo, gusto naming makita uli. Pareho lang naman talaga. Sinabi ni Trump na gusto na ng magkabilang panigtapusin ang digmaan. Ayon kay Senador Lindsey Graham, kayang tapusin ni Xi Jinping ang digmaan sa Ukraina sa isang tawag lang. Alam na natin kung kanino tatawa. Walang tawag na nangyari, imbes ay inimbitahan si Vladimir Putin sa Beijing. Taiwan, ano na balita doon? Nagbabala si Xi Jinping sa posibleng sigalot na pag-usapan na natin kahapon. Kung ikliin natin, diretsahan niyang sinabi kay Trump na kung pipili kayo ng posisyon tungkol sa Taiwan na sa tingin namin ay mali, siguradong magkakaroon tayo ng sigalot at posibleng mauwi pa ito sa hayagang digmaan. Bago kayo magsalita tungkol sa Taiwan, isipin muna kung gusto nyo pa ng isa pang digmaang kinasasangkutan ng China. Sa huli, sa opisyal na board ng White House, hindi man lang nabanggit ang Taiwan. Ibig sabihin nito, ayon sa diplomatikong protocol, walang mahalagang kasunduan na naabot. Binigyang diin ng panig ng Amerika na walang bagong mga obligasyon. Ibig sabihin nagsalita si Xi Jinping, nakinig si Trump at walang nagbago sa Taiwan. Sa totoo lang, wala namang nagbago. Pero gayon pa man sinusubok ni Xi Jinping kung gaano katanggap-tanggap ang ganitong mga pahayag. Sa unang pagkakataon, umamin si Trump na napag-usapan nila ni Xi Jinping ang supply ng armas ng Amerika sa Taiwan. Mga rare earth metal. Napag-usapan ang issue ng mga rare earth element, ngunit ayon sa White House, hindi inanunsyo ng magkabilang panig ang pagpapalawig na kasunduan. Anong kasunduan? Paalala, sa pansamantalang tigil putukan sa kalakalan noong taglagas 2025 nang hako ang China na hindi lilimitahan ang supply ng mga rare earth metal. Ang tigil putukan ay hanggang katapusan ng 2026, kaya umalis si Trump nang walang kumpirmasyon ng extension na isang panganib. At nagbigay ang China ng bagong definisyon ng bilateral na relasyon. At sinabi ni Xi Jinping, tara, tawagin natin itong konstruktibong estratehikong katatagan. Maganda pakinggan, isa itong paglayo sa lumang retorika ng estratehikong kompetisyon. Maganda pakinggan pero nagbibigay lang ito ng pagkakataon sa China na magsalita tungkol sa kooperasyon habang ginagawa pa rin nila ang gusto nila. Ano ang nangyari nitong 2 araw? Unang nagkita sina Trump at Xi Jinping matapos ang matagal na panahon.
Mahalaga ito sa sarili nito, nastabilisa ang relasyon pero pansamantala lang dahil kulang pa sa konkretong detalye. Sunod, pumayag ang mga Tsino na bumili ng 200 eroplano ng Boeing mula sa mga Amerikano at mga Nvidia na video card para sa artipisyal na intelihensya. Ito na ang pagbubukas ng merkado ng China sa mga kumpanyano. Kasama si Elon Musk sa delegasyon pero hindi pa alam ang napagkasunduan niya. Sunod, pinagsamang deklarasyon sa Strait ng Hormuz, ngunit pahayag pa lang ito sa ngayon. May imbitasyon din tayo kay Xi Jinping papuntang Washington sa Setyembre 24. Ano meron tayo? Mga buto ng rosas na ipadadala ni Xi Jinping kay Trump sa Washington. Sa kabuuan, mas napakinabangan ng China kaysa Estados Unidos ng Amerika ang summit na ito. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung gusto ninyo. Suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. O kaya naman ay sa pamamagitan ng bayad na pagsusubscribe bilang sponsor. Gamitin ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.